Inawat ni US President Donald Trump ang patuloy na initan ng Japan at China kung saan tinawagan umano ni Trump si Xi Jinping at pinakalma din umano nito ang Japan, habang sa West Philippine Sea naman ay pilit na pinaalis ng Philippine Coast Guard ang isa na namang barko ng China na lumapit umano sa baybayin ng Zambales. Tingin ng isang former Associate Justice ay inuulit na naman ng China ang ginawa nito noong dekada 90, kaya't mabuting paramihin umano ng Pilipinas ang mga missile system nito upang tapatan ng mga barko ng China. Alamin na buong detalye mamaya. Habang ang mga barko naman ng Philippine Navy, fighter jets ng Philippine Air Force kasama ang Indian Navy ay muli na namang nagsagawa ng mga pagsasanay sa West Philippine Sea. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Isa ring ugok itong Sa update sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Japan at China, kung saan nagbanta ang Japan na sasali ito sa giyera kung aatake ang China sa Taiwan, at banta rin ng China na dudurugin ito ang Japan kung sasali sa giyera, abay inawat ni US President Donald Trump ang dalawang bansa. Ayon sa report ay nag-usap umano si US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping sa telepono. Kinausap din umano ni US President Trump si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi at sinabing lower volume, o sa madaling salita ay pinakalma nito ang Japan. Kumalma muna si Prime Minister dahil nakikipaglaro pa umano siya sa malaking chessboard. Mukhang may ibig sabihin mga kabayan. Inanunsyo din ni Trump na maglalakbay siya patungo sa China sa Abril kasama ang Japan. I'm going to be going there in April. I guess you'll all be going with me, but I'm going to be going to China in April. With Japan, likewise, I just came back from Japan. Sinabi rin niya na mayroon silang magandang relasyon ng bagong Prime Minister ng Japan at binanggit na si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ay napakatalino, napakalakas at magiging isang mahusay umanong pinuno ng Japan. We have a great relationship. The new Prime Minister and myself, she's very smart, she's very strong, and she's going to be a great leader. Thank you very much, everybody. At sa update naman sa West Philippine Sea mga kabayan, isa na namang barko ng China Coast Guard na may numerong 4305 ang lumapit humigit kumulang 42 nautical miles timog silangan ng Bajo de Masinloc at 103 nautical miles timog kanluran ng Capones Island sa Zambales. Tuloy-tuloy pa ang kanyang biyahe northward. Northern Luzon Naval Command attempted to send an aircraft to challenge the ship, but because of the adverse weather, hindi take off your aircraft. Kaya naman ang Philippine Coast Guard ay agad na idineploy ang kanilang flagship multi-role response vessel na BRP Teresa Magbanwa upang salubungin at pigilan umano ang barko ng China. Sa ilalim ng utos ni PCG Commandant Admiral Ronnie Helgavan na naaayon sa patakaran ni Pangulong Marcos, ang BRP Teresa Magbanwa ay aktibong nagsagawa ng mga hamon sa radyo laban sa CCG 4305 na matatag na iginigiit na ang illegal na presensya nito sa lugar ay isang malinaw na paglabag sa 2016 Arbitral Award sa United Nations Convention on the Law of the Sea at Philippine Maritime Zone Act. The China Coast Guard Vessel 4305, this is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. We are conducting maritime law enforcement operations. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 103 nautical miles west of Capones Point, Zambales, Philippines, in accordance with the Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Over. Sinabi ng Philippine Coast Guard na ang barko umanong ito ay isa umano sa 4 na barko ng China Coast Guard na nagbabantay sa Scarborough Shoal. Sa mga hamong ito sa radyo ay nagbibigay diin sa matibay na pangako ng Pilipinas na ipagtanggol ang soberanong karapatan at jurisdiksyon nito sa loob ng eksklusibong sunang pang-ekonomiya nito, gaya ng pinagtibay na 2016 Arbitral Awards na nagpapawalang bisa sa labis na pag-aangkin ng China sa mga karagatan. Kahapon pa umano naroroon ang barko, pero ayon sa post ni Commodore J. Tariela kaninang umaga ay pilit pa rin pinapaalis ng BRP Teresa Magbanwa ang nasabing barko ng China Coast Guard. Coast Guard Vessel 4305,
This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. We are conducting maritime law enforcement operations. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 103 nautical miles west of Capones Point, Zambales, Philippines, in accordance with the Republic Act 12064, Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Over. Sinabi ng Philippine Coast Guard na ang nakikita at matatag na presensya ng BRP Teresa Magbanwa ay nagbibigay din ng katiyakan sa mga mangingisdang Pilipino sa matatag na suporta ng gobyerno na nagbibigay daan sa kanila na mangisda ng ligtas at malaya ng walang takot at panghihimasok. Dagdag pa nito sa pamamagitan ng profesional na kabatay sa mga patakaran at mahigpit na pagpapatrolya sa karagatan kabilang ang patuloy na mga hamong pangradyo ay sumusunod ang Philippine Coast Guard sa direktiba ng Pangulo na patuloy na itaguyod ang batas sa karagatan, pangalagaan ang pambansang soberanya at itaguyod ang karapatan at katatagan sa West Philippine Sea ng walang paglala. Ayon naman kay former Associate Justice Antonio Carpio ay maaaring inuulit umano ng China ang ginawa nito noong dekada 90 sa Fiery Cross, Subi Reef at Mischief Reef na ngayon ay parehong mga malalaking military base na ng China. Because remember in 1987, China erected the radar weather station on Fiery Cross Reef. Fiery Cross Reef is just like Scarborough. It's just a small rock above water at high tide. And nobody complained because it was very harmless radar weather station to help UNESCO in its Global Oceanic Survey. Pero nagkaroon ng foothold. China was able to man it na. No? And then later on, it became an air and naval base. A 3-kilometer runway. Ganyan din nangyari sa Mischief Reef. Sabi ng China, we are just putting up a fisherman shelter. Nakita mo naman sa mga pictures, they were just Quonset huts. And sabi ng China, this is for everybody if they need to have a shelter, the fishermen, in case of a storm. But now, that has been converted into the biggest air and naval base of China in the South China Sea. No? So, the same playbook is being used on Scarborough Shoal. China is saying, we are putting up a nature reserve. Now, to operate a nature reserve, you must monitor it, and it can be manned. Your monitoring station can be manned. So, it looks like that is the playbook of China. Si Carpio ay matagal nang isinusulong ang karapatan ng Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea at pinag-aaralan din nito ang mga iligal na pagkilos ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Matatanda ang dati na ring hinamon ni dating Pangulong Duterte si Carpio sa debate kaugnay sa West Philippine Sea. Itong Carpio naman, sulat ng mga desisyon para sa kanyang utak lang. Isa ring ugok itong Supreme Court Justice, pareho man tayo abogado. Gusto mo magdebate tayo. Madalawa, tatlong tanong lang ako. Ngayon, kung ako'y nagsisinungaling, mag-resign ako bukas kaagad. Kumasa si Carpio sa hamon ni Duterte na noon ay Pangulo. Maraming mga nag-sponsor para maisagawa ang debate, ngunit sa huli ay hindi naman natuloy. Sinabi rin ni Carpio sa isang interview kahapon na dapat umanong dagdagan pa ng Pilipinas ang mga missile system nito tulad ng BrahMos supersonic cross missiles upang tapatan ang dami umano ng mga barko ng China. But of course, my suggestion is let's have more BrahMos missiles because they are mobile. They cannot, when you can destroy your enemy at any time and your enemy cannot destroy you at any time, you control your enemy. So if you have these mobile BrahMos, they cannot be destroyed because they are mobile. They can hide behind mountains. But there is Scarborough Shoal, it's fixed. You just input the coordinates, the missile will go there, pikit mata.
So we control them if we have the BrahMos missiles. Samantala matagumpay na naisagawa naman ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas at Sandatahang Lakas ng India ang ikalawang Philippine-India Bilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea na nagmamarka ng isa pang mahalagang hakbang sa lumalaking pakikipagtulungan sa seguridad sa dagat sa pamamagitan ng dalawang bansa. Ang aktibidad ay naglalayong palalimin ang kooperasyon sa depensa, pahusayin ang interoperability at isulong ang pagsunod sa internasyonal na batas at isang kaayusang nakabatay sa mga patakaran sa Indo-Pacific. Ipinakita ng dalawang bansa ang kahanga-hangang hanay ng mga assets ng hukbong dagat at panghimpapawid kabilang ang BRP Jose Rizal, mga FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force at isang W-3A Sukhoi Search and Rescue Helicopter. Samantala ipinakita naman ng Indian Navy ang mga kakayahan nito sa pamamagitan ng pakikilahok ng INS Sadyari, isang modernong guided missile frigate na may onboard na helicopter.